Walang Aray. To officially welcome everyone, we have our company artistic director, Ms. Jamie Catanian. Hello, good afternoon and welcome to the PETA Theater Center. Una sa lahat, I would like to acknowledge the presence of PETA's President, Mr. Melvin Lee. Kaway-kaway ka na. And also the members of the PETA Management Committee. Palakpakan po natin sila. We are also honored to have with us the grandson of the late Severino Reyes and the president of Indigo Media, Direct June Reyes. Are you there? Hello po. Good afternoon. Yes, ayan. And we'd also like to acknowledge Mr. Mark Fernandez from our co-presenter and official bank partner, Metro Bank. And of course, we warmly welcome our corporate and media partners, members of the press, and our beloved theater friends. Maraming salamat sa inyong suporta sa PETA at sa Walang Aray. Palakpakan po natin ang ating mga sarili at nagsama-sama po tayo dito. So yun na nga. So bakit nga tayo mag-rerun, ano? So why a rerun? Dahil siguro sa mundo at panahon ngayon na medyo marami tayong dinadaing, maraming sakit, we need Walang Aray, pa more. And as PETA newest artistic director, my commitment to PETA is to curate with, by, through, and for care and change. This season, we explore how love and power intersect, examining how our romantic, familial, and national relationships are shaped and often wounded by systems of control. Walang Aray reimagines history. It invites us to ask, what if love is not just a feeling, but a revolutionary act? What if theater is not just an escape or a form of entertainment, but a way to face our truths? Inspired by Severino Reyes' Walang Sugat, this version doesn't pretend we are unhurt. It acknowledges na may sugat, may aray mula sa kasaysayan, sa lipunan, sa pamilya, and that these wounds may change form over time, but they remain. That is why our response must change as well. And now, we are choosing to care. We are choosing to continue telling these kinds of stories. For PETA, to care is to resist. To laugh is to survive. To perform stories is to reclaim. Walang Aray reminds us na kahit may sugat, may saya. Kahit may aray, may pagmamahal. At kapag tumindig at umibig ka pa more, may pag-asa, may paghihilom. Walang Aray is a relevant theatrical piece for every Filipino trying to live, love, learn, heal, and fight back in a world full of aray. And when we come together to tell these stories of healing, artists and audience, past and present, baka sakali, Walang Aray becomes more than just a title in a play. It becomes a way forward. Mapagpalayang pagkukwento at pakikilahok sa ating lahat. Maraming salamat po. Thank you, Jamie. Let's hear it. Merong possible na mga bagong kanta na hindi yun narinig ng original run ng Walang Aray. So that's something to look forward to. At the same time, dahil niririran namin to at marami sa version noon ng Walang Aray are contemporary references, we have to reinvent, be aware of those contemporary references. Ano yung mga bagong mga trending things ngayon sa ating bayan. At the same time, galing siya sa isang lumang material, yung Walang Sugat ni Severino Reyes. Binalikan namin yung material at naghanap kami ng mga historical references para rin maayos na mag-bridge ng material ng Walang Aray, yung past at saka yung future. During the run of Walang Aray before, the audiences were really just enjoying the experience inside the theater. I think the idea of being in that space and having fun as an audience with the actors of Walang Aray, isa yon sa malaking bahagi ng success ng Walang Aray. No? At the same time, yung paggamit niya ng comedy as a tool for social commentary, I think nag-work at naging matagumpay ang Walang Aray sa aspeto na yon. At yon yung gusto pa naming paigtingin pa sa version na ito. And I think also the wonderful music of Vince is a really big
elements sa pagkagusto ng manonood sa palabas na ito. It's a mix of pop, it's a mix of a lot of things. Sarsuela, kundiman, pop, rock, K-pop, kung ano ba. Isa siyang magandang mix of music and something I think that we haven't heard in Philippine theater. Sobrang naiengganyo yung audiences namin na sumama doon sa musika ng palabas. And also all of the elements ng artistic team, choreography, the acting, even the actors' performances. It's something that the audiences really loved about it. And I think yun yung babalikan ng audience sa rerun na to ng Walang Aray. Ang hope namin na pagkatapos manood ng Walang Aray, ang lahat ng manonood namin ay magiging kasama namin dun sa battle cry ng Walang Aray, no? Yung tumindig at umibig. Yung pahalagahan, yung pag-ibig natin sa ating pamilya, sa ating significant others, sa ating bayan, sa ating komunidad. Ganon din dun sa paninindigan at pagtindig natin sa kung ano yung tama. Sana lahat ng yon ay makuha ng manonood paglabas nila ng tanghalan. Hindi lang sila naging masaya sa buong karanasan nila ng panonood ng Walang Aray, kundi nagkaroon sila ng apoy, na nag-aalab na apoy ng pagmamahal sa bayan, sa atin, sa buong komunidad natin bilang mga Pilipino. Explore, nagdiskubre, despite the storm, lahat po tayo binagyo, ano? You will see a special sneak peek from our rehearsal, a patikim of our performance featuring the old and new and select new cast. Kaya samahan niyo po kaming tumindig at umibig pa more. Please enjoy the excerpt of Petas Walang Aray. Ayusin niyo to, ha? Actors standby, malapit na po mag-start yung show. Ay, kuya, mag-start na yung show. Ay, oh nga, boys! Gising na! Ayan. Ay, nakita mo ba si Miss Julia? Hindi. Ha? Ay, ayan. Madama, si Miss Julia, nakita niyo po ba? Kasi malapit na po. Oretso! Check ko na po, iba. Sige, check ko po ulit. Ready ka na, ha? Ready ka na. Yes, ready. Felicia! Ah! Nasaan si Julia? Ready na po. Nag-prepare na po ako ng top. Okay, Alam na kapag niya. Miss Julia! Let's up ulit! Girls, please, stand by. Ang mga audience natin, okay na ba? Ready kami. Tayo! Tayo pa nila, si Pina, nasa na? Kuya? Ready na si Felicia! Nawawala si Julia! Ha? Nawawala si Julia! Nawawala si Julia! Nawawala si Julia! Girls, you know what to do. Open the door. Everyone, let's do this. Come on. Ladies and gentlemen, ihahandog ng Teatro Zorilla ang pinakabangong singing group, ang inyong front act. Let's give up the Pinky Mini! Sorry for the delay. May kaunting aberya. Technical difficulty, I'm afraid. Pero ito kami ang inyong likod. Front at mula. So, let's go! Wala akong pakiman kasi yung maasim na pinakura. Kung wala kayong choice, ito't nakalatag. Bago ang palabas, natural, merong front act. Habang nagkakita ang pila ng palabas. Pakinggan muna nyo ang ilang patalastas. Importante rin naman ang support cast. Bago ang palabas, natural, merong front act. Oh, ibang dito. Tayo'y higay-higay pilot. Kami ang pampagana. Di ka ba nagtataka sa curse ng aming katawan? May contact, may contact, may contact muna. May contact, may contact. Bago ang pila. May contact, may contact, may contact muna. Bago kayo magsimula, kami ang contact. Iho!
tinawag ko na kanina pa. Kanina pa, nagsisimula na ang palabas. Bakit ba ang tagal-tagal niya? Naiinip na ang audience show. At sandali. Anong sandali? Nandiyan na si Don Tadeo kasama si Miguel. Nagaling pang Europa. Si Padre Alfaro kasama ang mga venerables Fraile ng Maynila. Si Padre Salvi ng Loli. At si Padre Camora ng El Fili. Sa ba? Yes! Mga buhay pa sila! Lord George, ako ba yung unika ihang star ng show na ito? Julia! 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 May alat at may tamis, may bango ng hiningang amoy jasmine. Patikim lang yan at wag masyadong masakit at nabigan. Pagbibigyan, baka naman sa dulo ako'y masawaan. Hindi! Sabi mo lang yan, ganyan naman sa umpisa. Hindi ako, baka ikaw. Oh no, nothing. Oh no, nothing. Parang nothing, baka Ikaw ang sikat. sapat. Oo, maraming nagkakagusto. At ito, May parang halaga. aking nanuluyo sa iyo. Hirap ka, tandaan mo ito. Promise sa'yo. Walang iba kundi tayo. Hawakan mo ang palad mo, mahal. Walang iwanan. Hirap ka, tandaan mo ito. Promise sa'yo. Walang iba kundi tayo. Hawakan mo ang palad mo, mahal. Walang iwanan. Pangako yan. Pangako yan. Mahal ko. Alam mo ba, may ganda na iyong mga mata. Malungkot man, masaya, yan palang ako'y nagdadala. Matututo ka, magiging natin nasa lasa. Hindi natin ibibigay, agad ka Aba, hindi, Sabi mo lang yan, ganyan naman sa oo, hindi ako
Pinaghihinalang kasali ng katipunan. Ipinapakiusap sa mga drivers ng kabayo, kariton at kalesa na dumaan muna sa ibang lugar at iwasan ang kalye Legarda na patungo sa simbahan. Lagda, General Hensano Noble, Chairman, MMDA. Ang lago! Makonyo kayo all, punyeta! Porque, sabihin mo nga sa akin, mga bopol kayong jaguar kayo. Ito'y mabait ako. That's right. Ikaw ang humarap doon. Wait lang po. Basang-basa na yung papel ko dahil sa lecheng nobela ni Pepe Rizal. Pwede po bang iba na lang yung mga ano? Ang eksaktamento! Tanto! Kung basa na pala ang papel mo, ano pang ikinakatakot mo? Hoy! Sundalong Pulpol! Father. Yes, Father. May isang oras ka para kumanta ang mga nakakulong dyan. Father, ang sabi po kasi nila, wala naman po silang kinalaman sa... Papi, kung gusto niyong mapapasalangin at pagpalain, Umabit sa mapapapain, di ka malalagay sa pangangin. Kapag di kayo kumaya, naibigay ang inyong mga lupa. Lupa, lahat kayo'y mapapahama. Kaya, itong naisip ko, lalayo muna ako. Lalayo muna kami. Mga kasama, para sa bayan. Halina. Para sa bayan. Tenyo, hindi ko alam kung makakaya kong maghintay. Baka pagbalik mo, isa na akong bangkay. Kuya, huwag kang sasalita ng ganyan. Tenyo, I love you so much. It hurts enough na nga na we're hiding from Momsy. Tapos ngayon, aalis ka pa? Paano ko masisigurong mahal mo pa rin ako after such time? Kuya! Sana maintindihan mo. Hindi na lang ito personal. It's more than personal. Pagmamahal natin sa bayan. Bigat. Pero sige. Kung para sa bayan, sino ba naman ako para pigilan ka? Onting sakripisyo, mahal. Ito. Isuot mo. Di maiiwasan ang aking paglisan para sa ating bayan. Mahihintay mo ba ang sinta? Sa 2 linggo ay kulang magdusa. Pero para sa'yo ako'y maghihintay. Mag-aalala, Habang huwag mag-alala sinta. manalig na lang sa dingding ng suka, Magpawalang hanggan. Bakit ba ang ulit-ulit mo? Sinabing hindi pwede. Ikaw ang magbantay sa nanay mo. Masyado ka pang bata. Tayo
Nay, kaya ko lang lumaban. Gusto ko lang lumaban kasama mo. Sino bahala sa ating pamilya pag ako'y namatay? Paano kung pati ikaw ay... Masayang ka doon! Walang masasayang kung iaali ang buhay para sa bayan. Ay, nagtato! Kaya naman nyo, alaala para sa'yo. Hindi tayo magkakilala. Ano yung kapatid mo? Uy! Anak! Hindi ko na alam ang gagawin ko kung pati ikaw ay mawawala pa! Hindi mangyayari yan, Inay. Basta matatag ang loob nating lahat. Kuya, huwag kang mag-alala. Ako na ang bahala kay nanay. Para naman! Kasama ko! Ito na, ipakit ko na lahat! Ang bilis naman! Bilisan mo, maiimo ka pa nihin! Tayo ko sa'yo, sinta. Ako'y magbabalik ng buong buo. Ang puso'y matibay para sa iyo, sinta. He is thriving right now talaga and I'm very happy. But I think it's very important for people to see this experience ng Walang Aray because I love original musicals. It's very important na, you know, while we may have these other kinds of musicals, importante na makita natin yung sariling gawa talaga natin. And nakakatuwa because iba, base siya sa sarsuela na kumbaga ng henerasyon ng nakaraan, but ang pinakamagandang part is kung paano nila modernize to cater to the new generation. Kasi naniniwala ko, kahit anumang art form niya, it's important na mailapit sa audience yun eh. Kasi hindi naman porke nagdaan na yung ganong klase ng art form, entertainment, hindi na dapat natin tinatangkilik. So ako, it's sarsuela with a twist, diba? That a lot of older audiences can relate. Where are you na ba? I miss you. Excuse me? Excuse me? Julia, Iha, hindi mo ba haharapin ang mga Julia Stans mo? Haharapin ko sila. Eh, ganito yung itsura ko. Look at me! Mangsi naman. Uy, pero si Miguel. Aba, if he doesn't have patience, bakit ko naman ipagigiitan yung sarili ko sa kanya, no? I am not desperate. Ay, ano ka ba, Julia? Ako, nung dalaga ko, kahit natatatlo lang silang nagkakandara pa sa kagandahan ko, eh, pinapansin ko sila isa-isa. Mamsi, tatlo yun. Eh, ito kaya. Dumating ang ganitong pagkakataon. Mamsi, don't worry. There are many fish in the oceans. Ano ba talaga ang type mo? Sa totoo lang, Iha, naguguluhan na ako. Well, simple lang naman, Mommy. Hindi naman kailangan mayaman. Kahit di naman super gwapo. Kahit di first class. Basta okay kumorma. So, hipon? Hipon talaga? Sabi mo na, Hindi nasisilaw na aking kasikatan. Kapag ako'y may kailangan nandyan. Sa totoo lang, yung medyo corny. Pero di masyadong deep sa sarili. oh, Julia, ako naman si Monsi. Gusto ko lang naman yung makakabuti sa'yo. Pero wag naman yung basta-basta ka na lang pipili ng kung sino-sino na lang
eh di sila umabot sa standards ko. Mabababaan mo kaya? Teka, baka naman meron na, ayaw mo lang sabihin. Uy, Ma'am, simula ano Ay, ikaw nga, ikaw. Puso ko'y nag-iisa. Siya lang, wala nang iba. Sa langit, Kung nasaan ka ba? Miss na kita. eh, teka nga ha, eh buo na pala ang criteria for judging. Eh bakit hindi ka pa mamili? Eh, ba't ba kasi kayo nagmamadali? Hindi ako nagmamadali. Ayaw mo lang na maiwanan ka ng biyahe. Maxi, don't worry. Eh, pues nag-worry ako! Ma'am, you are false. Hey! Magpapaalam ka po next time na lang daw. You mean to tell me? I mean to tell you. Inaradyo na ninyo ang lahat? Aha! You, me! You, me! Miguel! What is this? Miguel! Bakit parang lagi ka na lang stay sa ating high balls? Lumabas ka kaya at manligaw? Oh, kailangan pa pala yun sa mga arranged marriage? Ay, huwag masyadong persumido, iho. Remember, we have to do our part in winning people's hearts. But her heart seems to be elsewhere. Nagtataka lang kasi ako, Pops. Ba't kasi napaka-ilap niyang si Julia? Hindi ba niya alam na pakakasal siya sa most eligible bachelor in the archipelago? I mean, may calendar. Can you play kasi ito, Pops? Okay, Wednesday, hindi pwede, Baclaran Day. Friday, Quiapo Day. Saturday is my free day, Pops. Tell her. O sige, sasabihin ko kay Juanita. Juanita? Juana. In the meantime, magpasukat ka na. Magpasukat? Nang susuli mo sa kasal. Ano? Basta na to? Just kill. Reps, double time. Okay. Sino bang hindi maglalaway sa mag-isig naming katawan? Ilang babae na ang nahimatay, nagkamot lang ng tiyan. Sino bang hindi manginginig sa forma ng aming mga tinting? Kinikilig pa, pinapasilip ang aming tip-tip. Sir, andito naman magsusukat ng marijuana sa kasal. Oh, hi, Divine, welcome. Ano? Bonsoir, senyorito, senyor Miguel. Kailangan ko lang po ang inyong ang sukat ng inyong katawan. Okay, sure. But I just have one question. Ask away, I'm ready for questions. Ano pa bang dapat masukat? Masukat! Pastel na may bumabaka. Bumabaka! O mga dagang bundat, bakit ka napapaka? Sige pre, sukahin mo ang binti. Tapos itong bewang hanggang higit. Gusto mo bang mapagmasdan ng kabuuan nitong katawan? Katawan! Sir, ano po ba yung gusto niyong fit? I can do everything. You don't know? Take note of this. Notes, go. D-O-R-D-A, that's the Sporta, Porta, Porta. D-O-R-D-A, that's the Sporta, Porta, Porta. Porta, Porta, Horse! Hapon na ito! Sana po yung nag-enjoy kayo sa munti naming patikim. Pero wag po kayong mag-alala dahil mapapanood niyo po ito ng buong buo dito sa PETA Theater Center starting August 29 to October 12. Dahil muli tayo ay #tumindig at umibig pa more dahil dito sa PETA, walang aral! Walang kasing sarap, walang kasing tamis. Ngayon nandito at ikaw ay aking bumuman ang
Pangako ko sa'yo, sa dulo ay tayo. Henyo, walang halaga ang buhay na to. Hindi kita kasama, mawala ng lahat. Ikaw lang ang kailangan. Basta ang puso natin, nahanap ko na ang happy ending ko sa iyo. Mahal ko, walang iba kundi tayo sa kwentong ito. Walang aray, walang sakit, walang sugat sa aming dibdib. Walang hapik, walang pait, sa pusong di takot umibig. Mabuhay ang Katipunan! Mabuhay! Hindi naman kailangan maging komplikado. Walang lang ikaw at ako sa dulo. Kaya huwag nang mag-alinlangan, di na kailangan mag-alala. Hawakan mo ang anak ko, huwag kang natakot, nandito lang ako. Promise? Hawakan mo lang. Mahal ko. Walang hapik, walang pait, sa pusong di takot umibig. Walang aray, walang sakit, walang sugat sa ating dibdib. Walang hapik, walang pait, sa pusong di takot umibig. Walang aray, walang sakit, walang sugat sa ating dibdib. Walang pait, sa pusong di takot umibig. Walang aray, walang sakit, walang sugat sa ating dibdib. Walang pait, sa bayang di takot umibig. Bombading, Janet Heighten, MC De La Cruz, and James Lanante. Our second leads, Roy Calilo, Johnny Moran, Cyrus Habla, Gionida, Jolina Magdangal, Go Villa
Naomi Gonzalez, Ice Seguera, Carla Matabato, Divina Osina, Kiki Baento, Rendel Sanchez, and Bene Manawis. Our leads, Gio Gahol, John Abella, Melinor Madamisila, Shaira Oximar, and Lance Rablando. And the artistic staff. Lights. And please welcome our host, Leloy Arcete. Ayan. Again, parang mahina, parang may naisa pa. Isa pa. Let's give it up for the creative team and cast of Walang Aray. Thai language, ma'am, pwedeng tatayo ka lang mabilis. Ay, hindi na, heart na lang, heart. Ayan po, si Miss Jolina po is in a strict 7-day vocal rest. Nasa press kit niyo po yung medical certificate. Hindi po kami nagbibiro. Miss Jolina, tama. Si Dr. Chuba Chucho ang nagbigay, di ba? Totoo po. But, Miss Jolina, thank you for still being here. She chose to still join us today. Opo, pero unahin ko na po yung soundbite ni Miss Jolina. She cannot talk, obviously. Pero po, by sign language, nasabi po niya sa akin kanina, this is her theater debut. This is her first official theater experience. So she's very, very excited. Sobrang excited. Excited talaga. Nag-rehearse pa po siya last week, pero talagang hindi inadya ni Lord. Pero para mas lalo po tayong ma-excite sa pagbubukas ng Walang Aray. And of course, meron po tayong mga ibang cast members who cannot join us today. But you'll see them during the run and the preview. So ayan, no? With that, again, we'd like to open this floor for questions from our friends from the media. We have some mics from the left and right side, so you can start racing. Hello. Hello, congratulations everybody. So yung first question to Lance. So ano yung pakiramdam? Bagong Julia. Ano yung feeling maging bagong Julia sa Walang Aray? Ang cliche ko sasabihin kong masaya, pero sobrang saya talaga. And sobrang thankful ako sa PETA kasi hindi ko akalain na pwede siyang mangyari. Na dati, nilulo ko lang, parang kasi maging leading lady. Tapos nain ko na siya! Kaya ko po yung best ko para umabot and pumantay sa kanilang lahat. Kasi sobrang galing po ng lahat. And thank you sa PETA sa pagiging matapang kasi hindi sumagi ever sa utak ko na mangyayari to. So, it is a dream come true. And gagalingan ko po, promise. Thank you. Well, nung ginawa namin yung rerun, it's a chance to review then the text and how is it relevant then to the times. And then, when we were discussing with Rodi Vera, our playwright, parang nasabi din niya na nung time na from being non-binary ang Pilipinas, nung sumakop yung ating mga mananakop na Espanyol, ginawa nilang binary ang lahat. So, naging opportunity din itong palabas na ito, itong rerun na to, para pakita namin na hindi lang sa gender, pati sa identities, pati sa pagmamahal, ay non-binary ang sanang pagtingin natin mga Pilipino sa mga issues, tsaka din yung mga pinaglalaban namin. Kaya yun, at nung nagka-cast kami, hindi namin siya inisip na dapat ganito or ganyan. Pero welcome namin siya, whether kung ano mang identity niya or gender nila. So, for example, when we casted, let's say, Lance or Ice, because they fit the role and they were really great when they auditioned. That's why we casted them. So, yun din yung masasabi. Sample daw, Lance. So, yun po. So, when we're happy na lumaban at talagang nag-game face on yung mga bago naming cast, pati sina Lance at sina Ice, sina Jolina, para po lumaban at tumindig kasama ng PETA sa dulang ito. So, thank you din, Lance. Ay, bago yung next question, can I get an... Tatak talaga for this run. Ang bago lang kasi ngayon si Lance. Hindi kasi nakasabihin naman namin si Katie Lex. So sa kanya lang ba yung question? Sige, lahat? Ako hindi ako pressure kasi nauna naman ako sa kanila.
Hindi kasi, the question does not apply to me. That's all I'm saying. That's why I'm asking if Lance, dude. Feeling ko, yung presence ko po, enough na yun na iba na siya agad. Kasi iba kami ng lived experiences ni Alexa na sobrang galing din na actress at artista. And yung sa akin naman po siguro baon ko yung lived experience ko as a trans woman na parang ako yung magwo-walk so the trans nenes and the trans totoys could run in the future. Pero busy eh. Yun, dun sila lamang. Mas busy sila sa amin. Shout so, out hindi namin mapantayan yun. Shout out to KD. Shout out to KD. Sana, pag hindi na kayo masyado busy. Makakabisi din sila. No tayo sine. Sir Danny? Trans band to play Temyo. We also thought too po. Nahirap, kasi in-open namin to welcome all genders, diba? And different Filipino identities. And when we did the call, talagang invited lahat. Pero talagang busy po ang theater world. Sinuloy naman namin. At salamat nga sa mga theater friends namin na nandito. Busy rin ba kayo, yung mga theater friends? Diba busy rin? So yun, pero we consider it po, sir. Doing Lucas, who is a very important role po sa Dulang Walang Aral. Kerry. Yes. Okay, next question po. Ay, si Mars. Hello guys, nakahabol ako. Congratulations. It's a victory repeat. Kasi during VLF, nasabi ni Johnny and ni Kiki na Walang Aray is so back. Congratulations everyone, Peta family. This question is for Vince. Ang may pakana ng musika. Paano mo pinahirapan yung mga cast? And everybody with the high notes and everything. May ano ba to? May big change or wala naman halos from the previous shows? Yes, thank you. Thank you for that lovely question. Actually, so the good thing about being able to do it again is so we can correct our mistakes. And ang kagandahan naman sa art is if you really love it, you get to be critical and you really see what you can fix and what you can adjust and what you can make better. So yun ang ginawa namin. I think 95% of the arrangements vocally and also instruments medyo inayos namin. Not going away from what we had already established, but improving. Maybe voices for here, instrumentation for here. And then, I think ang kagandahan rin or ang difference rin ngayon is ang daming bagong pumasok. Which brings in a whole lot of good energy into our family. So, yun, excited na akong mapakinggan yung mga OG na I'm sure excited na siyang gawin. Excited na rin akong mapakinggan ng mga new blood na I'm sure mas excited pang gawin. So, please, sorry. So, my wife. Okay, yun lang and sana ma-enjoy nila yung Walang Aray when it comes back. Please, thank you. Hi, Julina. I just would like to congratulate Jamie Katangag for having done this far. Jamie was our student in journalism at the UST, so we're very proud of you. Anyway, I'd like to know why, maybe Jolina can just do sign language or whisper to her seatmate why she is on a 7-day sabbatical. Namamaga daw po yung kanyang lalamunan. So, viral ito, Mars. Viral! 7 days po ang pagod po. Yan, you know, artista things. Kapagod talaga. Ano ba, Mars? Yun lang po. Chupa chuchu! Yeah, well, that's no
Noted. Thank you very much. Question is, saan nanggaling ang tumindig at umibig? Nandun, may reference ba nito sa original ng Walang Sugat? I think wala namang reference doon. I mean, it's a theme that actually we decided to say as the main message of the play. It was nothing in the original play that kasama yun. How much of the original has been retained in the new edition? Actually, we just took the whole structure and then we reinvented it to become a modern musical. But the basic spine is actually the original story. Mr. Teddy Palaez po pala. Yes, thank you, Sir Teddy. Again, we're very honored to have you here. Kamukha niya ko talaga today. Ayan. Okay, more questions. Here. Sorry. Yes, please, your name. Ano po, ang tanong ko dun sa mga bagong cast, like si Divine, si Gold, tsaka si Zombie. Napanood niyo ba yung original run? Bombading po. Si Cynthia Bombading po. Dahil dyan, Bomba, nasan ka? Nakanapay ba siya? Pwede ba yung yes. Go, Bomba. Yung mga bagong cast, pinanood niyo ba yung original run, and then nung pinanood niyo ba siya, sinabi niyo ba na, ito yung inaay kong role when you're auditioning, nakuha niyo ba siya? What's the journey? Yung mga bagong cast. Bomba, you say dick, bomba, bomba. When I say bomba, you say dick, bomba, bomba. Hi everyone. Hello, ako si Bomba D. I'm a drag artist, a dancer, a performer, a star. And okay, actually yung kwento ko po is a success story because it is a testament that dreams really come true. Hey! I remember po nung pandemic noon, first time ko, parang 2023 ata. Napanood ko yung run ng Walang Aray at nandun ako nakaupo, ayun o, sa P14. Diba? Wala pa kayo pambili ng VIP ticket nun, pero laban na sa gilid. Tapos, sabi ko na after nung show, after nung curtain ko, sabi, wow, like, yeah, I wanna pursue theater because I really love performing. And sabi ko, ito yung nag-ignite sa akin. Pagkapanood ko Walang Aray, no eme, no kineme. Yun talaga, pagkapanood ko, wow, I wanna do theater. And after po nun, parang, nandito na ako. Diba, it's a success story talaga that it's a full circle moment for me. And nandito ako. Siguro gusto ko lang na role sa tanong is, gusto ko sana maging Julia, pero hindi inabot. May nakasama. So ayun, pero it's still a success story that dreams really come true if we keep believing to our dreams. And I'm super happy na binigyan ako ng opportunity ng PETA to be part of the new cast. This is my second theater. Alam niya na mga tell your friends ko, alam nila kung gano'n ako passionate. Wow! So this is a very, wow, amazing. Thank you so much for those kayo and happy Pride! Extended. O diba? Extended eh. Hindi nila alam. Extended kasi. Araw-araw Pride, dahil tayo ay may paglaban. True? Yes! Oh, bye! Ano yung cast? Miss Divine Ausina. Hello po. Magandang hapon. Hello po, ako si Divine Ausina. Opo, ako po yung, ito po yun. Ito po, nanood po kayo Beauty Empire. Gabi-gabi sa Vivo at saka sa GMA. At sabi ko, Walang Aray. Nanood po kayo ng Walang Aray. At saka po, ano po yung tanong po? Napanood niyo po ba yung original run? Tapos ito ba yung inaay niyong role? Hindi nga po eh. Kasi aba na eh. Aba na maging alipin ng salapi. Pero hindi ko din po in-expect na makakabalik pa ako ulit sa PETA after being gone for 23,000 years. Since 2015, umalis po ako at hindi ko po alam, in-expect na makakabalik ako. Thank you, PETA, for opening your doors again. Nakakahiya, nakaka-pressure because ang huhusay ng mga kasama ko and it's a big adjustment from TV na eto lang yung kita sa akin, eto lang, ganun-ganun lang, mukha-mukha lang. Tapos, now that kailangan
involved na lahat ng katawan at challenging siya. Saan ako papunta? Ano sinasabi ko? Very good, very good. Hindi ko po napanood. Yun po yung sabi. Tawa na lang. Ayun na. Sorry, medyo malat po tayo. Pero napanood ko po yung Walang Aray 100 times. Kasi actually kapag pinapanood ko yung Walang Aray, iba yung kwento niya for me. Kasi I was at the back end of the creation bilang yung mister ko ay busy since laboratory. Asawa ko po yung... Nawala na siya! Hindi po yan! Big Slim po, si Big Slim po. So pag pinapanigan ko yung Walang Aray, pag pinapanood ko siya, yung value na sa akin ay mayroon siyang theme ng lahat ng struggles namin. Tapos kunyari yung trivia, pwede ko ba i-share to Vince? Okay lang. Ay, umalis na siya. Ay, okay. sorry. Kala ko siya. Halimbawa yung porta, trivia dyan, ginagawa niya yan. The next hour na sabi sa kanya namatay lola na. Ganon. Tapos yung, dito yung pakasal tayo, it's a tribute to his lola kasi that was the time this grandma passed away. So kapag pinapanood ko yung Walang Aray, maliban dun sa tumindig at umibig na battle cry niya, it was tumindig at umibig din for our family. So, may nakuha pong ganun. Thank you po. Yun ang maaalala nila, hindi mo napanood Divine ang play na ito. Si Rendell. Ay, Rendell, yes. Ako rin po, hindi ko rin po siya napanood. Kasi nasa Nailing Miguel po ako sa London. Pero nung nakast po ako via my previous prod, which was Legally Blonde, kinast na po ako as Miguel kasi similarity of the characters. Pero nung pinanood ko po mismo yung Walang Aray, yung recording, as a big theater fan, to those who know me as in very intense theater fan, so sobrang tumawa na po ako ng tumawa at saka taba-taba ng utak, ganda-ganda ng material, appreciation for the material, and I'm like, I was so excited to do it na binigay sa akin yung Miguel, okay, this is such a nice character to play, like literally you just have to play. Ayun po. Also kay Jared, Ay, lapit. Hello po. Ako po si Mia Canton. Napanood ko po yung Walang Aray twice. And sabi ko talaga, humor ko to eh. So, kapag nagkariran, kinukulit ko din po yung mga tao before na, uy, baka pag Makapakanta naman ako dyan ng yung tingong lalaki Yes po. Katulad din po ni Bobo, it's a dream come true na makasama din po isa din po to sa dream prod ko. Yay! Mia, hindi ka pang front ang pang main ang ka. Ay, salamat po. Curious lang ako kay Jared kasi yung role niya dati is yung role ng Miguel. At tapos parang naiba ba ngayon? So paano share anong role mo ngayon? Anong experience? Nagbibigay bang tips kay na ganito yung share point of time? Ako, last run po and yung first run Miguel po ako, tapos ngayon Pabling, part of the ensemble. So parang this time it's like the other side of the coin. Hindi, in a way parang Miguel pa rin. Parang meron pa rin akong direct relation to him in a way. Parang siguro indirectly nung una, tapos nung nangyari na yung mga nangyari, and then nagkakilala kami, nagkamabutihan, and then
Sa totoong buhay. Spoiler. Ay, sorry. Hindi ka mabuti. Good friends. Siguro about the role na nabago. Actually, na-try ko na maging pabling dati kasi nagkaroon kami ng COVID week. Nagkaroon ng weekend na nabugs yung mga tao. So, kailangan magpalitan ng mga role, saluhan kasi walang gaganap ng ganito, ganyan. And yun, na-enjoy ko siya ng sobra and grateful ako, thankful ako sa PETA dahil binigyan nila ako ng chance siguro para magawa siya ulit. And siguro nakita din nila yung naramdaman ko nung nagawa ko yung pabling last time. So, yun. Yeah. Thank you, PETA. And when we watched Jared doing pabling last run, nakita namin yung pag-shine niya. Tapos sobrang nag-e-enjoy siya. Tapos sobrang siyang yung presence niya. Tapos kaya nga nung tinanong namin siya ulit dito, yung parang tinanggap din niya at appreciate kasi doon siya nag-flourish. Kaya din, abangan niyo din yung mga gagawin ni Pabling, both si Bombading at ni Jared. So abangan niyo doon sa ring namin. Yes, as business partners with Miguel. Happy pa ko. Project na lang. Para po sa... May unang-unang congratulations. Well, ako, Divine, at saka Reno, napanood ko siya. Sorry. I have two questions. Yung una kong tanong ay, babalik lang ako sa Pride Month. Yung una ay, I'm very happy that Lance Orlando is casting. Pero ang gusto kong itanong ay, usually kasi when we cast a queer person in these types of roles and kanina Jamie, as you said, that you are celebrating all the spectrum of the rainbows, all the sexualities and preferences and identities. Pero usually kapag ganito yung casting, ganito yung labs, ang laging hello. Ang laging nagiging itsura, at least sa iba, ay it's a tokenistic casting. It is a stunt casting. So, ang gusto kong malaman ay, dahil wala namang magtatanong nun at mas maganda nang manggaling from someone who's from the community. Anong masasabi natin doon sa mga mensaheng ganon that, you know, casting people, queer people, in, you know, blind casting or things like that. Ano yung masasabi natin doon sa mga ganong mensahe? Dahil alam ko na kaya nakas si Lansay, she fits the role perfectly. So, ano yung gusto nating sabihin doon? Yun yung unang tanong. Tapos yung pangalawang tanong, I think if this is for the, parang kahit sino sa cast, dito sa Pilipinas, kapag nagre-rerun tayo, it is such a privilege. Because that's the only time that we can develop material and like really push for its fullest form and potential. So ang tanong ko ay, meron ba, alam namin na yung theme ay tumindig at umibig at alam namin yung mga mensahe na gustong sabihin ng palabas, pero ang gusto kong itanong ay, meron bang gustong mas umalsang mensahe ang Walang Aray for this iteration at meron bang gustong mas malakas na isigaw ang Walang Aray for this run? At kung meron, ano yon? Thank you. Sa unang question muna, maybe my co-artistic staff person. That's the first question. Uy, nice. Ano yung anong message? Tokenism. Oo, sa mga, baka kasi may mga nag-iisip na it's a tokenistic casting. Siguro isa ito sa mahaba-habang usapan to nung nagsisimula pa lang kami when we found out that we were gonna run Walang Aray again and we wanted to really open up auditions to all identities. Diba? Ako yung isa sa mga nagsabi na I just wanna make sure we don't communicate it as nagka-cast kami ng rainbow casting kami, wow! Kasi sabi ko, no. Like, no, we are opening it up to people because we have different capabilities, different set of skills, and our sexual orientation, gender identity, and expression has nothing to do with that. Okay, so,
as someone who I am gay, I'm a huwag yung pagkakalat! Pinagkalat ko lang kayo sa akin, kilala ko kayo yung picture. As a gay professional artist, it's always been, like, alam to ni Fee, na advocacy ko talaga na whenever I am put in a space, in a professional space where I can advocate for my community, I will. So, kahit ano pa yan, minsan nga parang I read the script, even if it's not my line, I make sure that that a space is held for when I say something because it comes from a very personal experience as well. So ito, nung pinag-usapan nga namin na, we wanted to invite si Lance, yung isa of course Ice, we invited. Sabi ko, that's great, but let's just not make it into like a marketing stint. Like, we're not gonna market Walang Aray as, wow, we casted a trans woman in the lead female role. Parang, hindi naman kailangan i-announce yun eh. Parang, di ba? Parang, kilala na siya. I think Lance has proven herself through the years, lahat ng kaya niya. At kung meron magtatanong na, tinas lang yan kasi, para may maiba, para may, edi go. Pala ka? I mean, sabihin mo yan, pero hindi yun yung truth namin. As an institution, it's not our truth as a company in Walang Aray. So, parang pag sinabi nila yun, good to you. Jamie, before yung next question, dagdagan ko lang yun. Sorry, kasi regarding lang to sa marketing, tama yung kay Gio. Actually, we had a study before that it was rainbow and we decided not to push through with it. Because at the end of the day, it's not about that. We have, yung nasa press kit po, nandun naman yung sinasabi namin, we tried to be inclusive in the casting. We casted these people for their talents. But it is not because we want just a marketing hook, it's more than that. Kaya yung pa-more namin is really a lot of things that we want to stand for. And it's not just because they are casted for these roles, just for a marketing hook. Yeah, and if you're going to watch this version of Walang Aray, you're gonna see na kasi nga, even we had to highlight din yung power of theater. Kasi yung play, it's all about representations, yung characters eh. So, paano namin din binibend o non-binary yung mga representations. And through research din, we saw how, yun nga, kung spoiler na kasi, no, pag sinabi ko yun. So, yun, kung makikita nyo, kung mapapanood nyo siya, makikita nyo na hindi namin kinas yung mga iba't ibang tao dito dahil for pink marketing or kung ano man, kundi dahil meron siyang kasama doon sa kwento kung paano din naging revolutionary yung mga ginawa ng mga representations ng character sa dula regardless of gender or identities and all. So yun, abangan nyo, promise, makikita nyo it's all worth it and it's not just a casting gimmick and all. So yun. Yung second question, ano yung mensahe na gusto nating mas itampok pa doon sa dula? Okay? Meron bang gustong bukod sa akin? How about our Associate Director Nobs Portales? Actually, marami ng kwento at tema dun sa dula. Ang gusto lang namin ay i-manage yung mga tawa. Kasi kadalasan, sa una naming run, na-realize namin na, tuwang-tuwa naman yung mga tao. Pero baka nalulunod sa tawa yung mga dapat na patalasin, yung mga bagay na importanteng, kung bagaman, importanteng makasugat at importanteng maghilom na sugat. So, yun yung mga bagay na minamanage namin sa pagkikwento. So, reviewing the dramaturgy of the play, text analysis, scene work. So, yun yung tututukan namin na, ano bang ibig sabihin ng mga linyang ito? Tandaan nyo, tatawa yung sinasabi mo, na privilege mag-rerun, no? Kasi, tapos alam nyo naman na, with the limited budget, limited na ng rehearsal time natin, tama? So, kadalasan, pag nanganganak ka ng original play, nauubos ng time sa pag-aaral ng kanta, pag-aaral ng sayaw, tapos buuin na natin, tapos. Itong privilege na to, gagamitin namin itong chance na to, yung artistic team, nag-meeting, talagang inaayos namin ng mga historical references namin with the costumes, with props, and all of those things. And then with acting, ganun din. Babalikan namin yung source material at ano pa ba yung mga dapat itong, ito, kailangan, hindi mo overpower to ng joke. Ito, importanteng ma-underline to. Kasi ito okay lang, minsan masaya rin naman magtawa tayo at importante pagtawanan natin to dahil masyado ng masakit, importante yatang tumawa tayo.
Diba? At minsan, pagtawarin talaga natin dahil nakakatawa ang bayang ito. So yun yung mga i-refine at patatalasin natin dun sa pag-retell natin this time. So hopefully, with the help of everyone, maging successful kami. See what kind of love they are. I think if there's anything that I learned, it's seeing the kind of love that the Julias are capable of. Kasi I swear, like, kita niyo naman, dami naman titigan. So, yun ang bago for me. If there's anything I've learned, nakita ko na yung kind of love na kaya ni Lance ibigay. And it's a lot. So, thank you for sharing that with me. Share mo kay John yan sa rehearsal. Uy! Just to clarify yung sinasabi ni John na PETA KE is the PETA Kalilingan Ensemble. It's the performance arm of PETA. Kung mapapansin mo yung PETA po ay maraming sangay at mga may PETA Plus, may mga Theater for Development programs, at yung PETA Kalilingan Ensemble kung saan bahagi kami bilang artist teachers ng PETA, yun po ang performance arm ng PETA. At taas-taas kamay po ng mga PETA Kalilingan Ensemble members. Yes po. Kami tulungan po. Para po ito sa mga Ansamcast. Kumusta ang kolaborasyon na danas ng mga bagong Ansamcast kasama sa pag-update ng mga references na nakabase sa pop culture? Kumusta in terms of dynamics? May na-discover ba kayong bago at mga partnerian? Buti, may na-discover ba kayong bago at may nakita po ba kayong mga dating nasa teksto, ngunit mas naging sentimental pa kayo nung niradyo siya ulit? Pangalawang katanungan naman po, para sa lahat naman po ito, paano nabago nito sa paghubog ng komedya? Kasi natalakay po kanina na ginamit niyo ang komedya bilang komedya bilang isang social commentary. Paano nabago nung mga bagong references ng komedya, may tanong po. Paano nabago nito sa paghubog ng komedyang taglay ng Dula dahil nasabi nga nito kanina na ang komedyang taglay nito ay ginagamit bilang social commentary. Paano napatibay nito ang social commentary mismo? Maraming salamat. Yung unang question muna, yung Ansam. Kamusta daw kayo? Paano kayo naging collaborators? MC! Maybe MC and then even as Felicia. Yes. How about MC and James as MC? Actually, isa yung PETA sa mga kinaabangan kong mga production companies na makatrabaho. I mean, sobrang tagal. Hindi naman sobrang tagal. I mean, medyo matagal na sa theater. Tapos ngayon lang ako nakapag-PETA and sobrang happy ako. Thank you so much. Ang pinakamasarap kasi talaga na feeling bilang bago dito sa entabladong to ay sobrang ramdam ko na welcoming talaga yung PETA, and yung pagiging collaborative, parang wala naman question yun sa mga ating mga Kalilingan Ensemble and sa aking mga co-actors. Parang tanggap lang sila ng tanggap. I mean, kaya tayo may rehearsals para mag-try ng mga things na malalaman natin kung mag-work or hindi. And for yung pop culture naman, I mean, for me, mahilig kasi ako mag-TikTok. So, medyo may research yun. Then, minsan, ang napansin ko pag-rehearsals, nag-a-apply sila ng mga jokes na nakikita nila sa TikTok, like yung mga, "Uy, kanina pa ako." Ayun, pero parang minsan kasi ay kailangan din namin i-keep in mind na pwede kaming magpasok ng mga pop culture references, pero hindi dapat matatabunan yung mismong meaning nung text nang walang aray. Kailangan pa rin ang mga ginagamit naming mga pop culture reference ay nagli-lift up ng teksto, ng music, ng aming yes. Yes, amen, MC. James. You know. Hi, Army. Hello. Ano ba? Bilang makne ng ensemble. Yes po. Hello po, I'm the youngest. Siguro yung flavor na
yung konteksto ko ay siguro dahil ilan sa kanila ay napanood ko before, not just in Walang Aray, pero in previous PETA productions or outside PETA. I was on the learning side na pinapanood ko sila, natututo ako sa kanila. So, siguro part and parcel ng mga ini-inject ko, nanggaling din sa mga, uy, naalala ko ginawa natin before. Dati po ako estudyante ng director namin, si Ian Segarra. So, nag-prepare din siya actually. Bilang siya yung improvisation teacher ko noon, nung high school. So, pero yun, nandun ako sa learner hat na siguro medyo mahiyain akong mag-ambag, pero kung tatanggapin nila, yay! Yun na lang. Plus one doon sa binanggit niya ni Kuya MC about pop culture references. Ganoon din ako eh. Siguro sa future rehearsals, magpa-flourish din yon kung meron man. Pero nandun din kami sa point na i-make sure namin na yung mga references na yon, whatever they may be, patatalinin niya, i-accentuate niya yung punto ng eksena, nung gustong sabihin ng karakter, nung mga dialogo, nung buong dula. Yeah. So, siguro kung may mga yes. And for the second question lang mabilis. So, itong Walang Aray, bukod sa Sarsuela siya, naging opportunity rin siya para i-review namin yung Philippine theater history. Kasi, kung Sarsuela, Komedya, you have to lang simboliko. So, yun talaga yung naging, tungtungan namin, kung paano nga maging, lang ito ay maging symbolic. At kung paano siya malaro through pop references, pati yung pinanggalingan and all. And I think Sir Jun din. No, the underlying idea when Roddy and I conceived of the rewriting of my grandfather's Sarsuela, I wanted to have a vision. I wanted that whole message of my grandfather to be translated to a modern audience, and the main idea is to actually entertain. And part of the entertainment process is actually jokes, putting music into making the music into a more modern arrangement, so that people together with that message, Katubindi Katumibi, which I thought the marketing people brilliantly thought of, is to give the classic Sarsuela of my grandfather to reach more audiences. So that's the main idea behind the conception of Walang Aray, when Roddy and I conceived the whole idea. Last, Norms? So ulitin ko nga po, 7 days pa lang po kami nagre-rehearse. So actually, kakaaral lang nila ng kanta for 3 days, tapos po nag-choreography ng 2 days. So 5 araw na yun, no? Kasi yung 2 araw, isa blocking, yung isa, put together natin yung press con. Ganon. So, kaya din, pag nag-scene work na, doon talaga kukutiin yung, I guess, yung mga tanong mo, saan nga ba? Pero, yung rehearsal ng PETA, hindi kami masyadong hierarchical. Very open. So, sabi ng isang actor, ay, may suggestion ako, go. As long as it works. If it works, pasok yan. If nakakatulong siya sa kwento, pasok yan. Tapos, or minsan, parang too much na yung offer natin, baka kailangan nating i-manage. So, bibigyan din naman namin yung actor ng, siguro kailangan mong pag-isipan, alin ba talaga sa lahat ng offer mo ang gusto mo. Kasi hindi naman pwedeng, lahat na lang offer mo. Kasi, ma-upstage mo naman yung ibang tao. So, importante, shared space kasi yung stage eh. At shared space siya ng pagkikwento, hindi lang nung creative team, kundi pati ng mga actors. Ang mga actors ng PETA, naku po, very empowered. Kasi po, sasabihin po talaga nila pag may gusto po silang gawain. Yun. Okay, siguro dahil dyan, para hindi tayo magaya kay Divine at kay Rendell, na hindi napanood ang palabas na ito. Dahil po, may segue na yun. Dahil lahat kayo ay nandito ngayon sa araw na ito, you are our first and special invitees for our
preview on August. We will send an invite. So make sure you sign your emails and your contact information. Sa lahat po ng nandito ngayon, kayo po ang magiging unang imbitahin namin para makita po ang Walang Aray. So we will see you all in August. Maraming salamat po muli sa pagsama po sa amin ngayong araw na to, sa pagtindig at pag-ibig. Siyempre, hindi tayo matatapos ng walang photo op. So fast, please go and huddle, and media, take your camera. Cafe, shirt partner, Linya. Our premier media partners, Nixie, Spot.ph, Rank Magazine. Our media partners, Click the City, Esquire Philippines, Lionheart TV, Palabas Tayo, Sinigang, Theater Fans Manila, Village People, When in Manila, Inquirer.net, Pop, Cream, Cebu Daily News, and Bandera. Special thanks.